Yo, what's up mga master? Mark Music here at dito tayo ngayon sa ating part 2 ng ating fretboard mastery. Ano ba yung mga intervals? Pero bago ang lahat, magbibigay muna ako ng disclaimer. Di pa ako professional na gitarista. Nagtuturo lang po ako base sa alam ko at sa sarili kong research. Nasa sa inyo na to kung susundin nyo o hindi yung mga tinuturo ko. Let's go! Actually mga master, itong intervals mga master is hindi ko dati naintindihan. Ako ng mga research para ma-explain ko sa inyo ng maayos mga master. So, ito ay ayon lang ito sa sarili kong pag-interpret kung paano nangyari yung mga intervals. Para matukoy mo yung bawat space ng mga nota or ano bang katayuan nila. Yan. Yung intervals is matutukoy din natin sa pamamagitan din ng mga scale. Hindi lang sa major scale, minor scale, pentatonic scale. Merong mga intervals na tinatawag. Nasabi ko kanina mga master na yung intervals mga master is kailangan meron tayong mga nota na sabay. Example, power chords. Yan. Interval yan sila. Yan mismo. So dito pa lang mga master, naintindihan na natin kung ano yung interval. Yan. So, interval yan sila. Yan. Sabay nating tinugtog. Kaya siya tinawag na root kasi siyempre ito yung ating nota na root sa ating scale na C major scale. Ito yun. Or siya yung ating do. Yan. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. At pag number naman gamitin natin is meron siyang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ito tatawagin kong 1 ulit. Yan. Depende sa inyo kung 8. Basta para sa akin bumalik siya sa 1 kasi pareho rin naman sila ng nota. Yan. C na low tapos ito is yung kanyang octave na high. So octave na lang tatawagin natin. So meron tayong root, second, third, fourth, fifth, 6, 7, octave yan. So, kaya natawag natin kanina yung ating ring finger kanina ito, yung ating 10th fret dito sa ating A string kasi siya yung pang number 5. Yan, 1, 2, 3, 4, 5. Tinawag siyang perfect fifth yan kasi stable yung kanyang tunog yan. At dyan na nabuo yung ating power chords dahil sa interval na to, yung meron tayong root at fifth. Yan. Stable kasi yung tunog na yan kasi kahit saan natin ilalagay yan sa ating frets. Yan. Kahit iusod-usod natin or kahit may mga minor dyan, example natin dito sa ating C major, kumbaga sa chords, progression. Pag minor, yan, so ito ay A minor, kahit dalawa lang ang ating intervals na mga nota yan. Kasi stable siya, kaya tinawag siyang root at perfect fifth. Yan. Ito pa yung tanda natin mga master, pag sinasabing intervals mga master, kailangan meron siyang kasabay talaga na nota. So, example natin dito sa ating root ulit, yan. Kung gagawa tayo ng intervals mga master ng ating ito yung major second, hindi natin sila pwedeng matawag na intervals pag gawin natin sa isang string. Yan. Yan. Kasi yung isa, pag itap na natin yung ating major second, ito yung pangalawa, mawawala yung tunog nito. Yan. So paano natin gawin yung intervals nila mga master? So ililipat natin siya sa isang string. So, dahil naaral na natin ito yung ating fretboard, yung note na to, ito, yung ating 10th fret, is D. At ito yung ating root. So, hahanapin natin siya sa ating A string. Ito, yung panglima natin na string. So, yung D nandito, ito yung ating root. So, ito yung ating major second. Yan. Kaya, pag ikalabitin natin silang dalawa sabay, yan. Yan yung tunog nilang dalawa. Yan yung intervals ng ating root at ating major second. Yan. Yan. At so on so forth na yan. Alam na agad natin yung ating root at ating perfect third. Yan. At yan na yung ating fourth,
stable din yung ating fourth, root at fourth, at yung power chords natin, perfect fifth. Tapos yung ating sixth, yan. Tapos yung ating seventh. At ito na yung octave. Kumbaga, kailangan meron siyang kasabay bawat kalabit. Yan, para matatawag natin na intervals. Yan. At ito pa mga master, hindi nangangahulugan na pag intervals is ito lang talaga may scale. Actually, lahat yan ng mga nota, example natin dito sa ating major scale na C. So, meron pang mga nota ito, yan. Kailangan din natin yan kasi kasama yan sa tinatawag na intervals. Ang intervals naman is itutukoy natin lahat ng mga nota doon sa gap. Kasi ito, paano ito? Ano natin tawagin to? Siyempre, mag-question din tayo niyan. So, dahil ito ay root at ito ay major second, ano to? So, ang tawag dito sa susunod sa ating root is tatawagin natin siya ngayon na flat second. Yan. So, ang denote natin is aatras lang natin siya kaya tinawag siyang flat second. Kumbaga, umatras yung ating second. So, ang tawag sa kanya kasi umatras siya, hindi na siya major second. Tawag sa kanya is minor second na. Note nyo yung idea na yun mga master. So, dito yung ating example kanina sa ating major second. Ito yung ating root na C. Dahil umatras na tayo, so pupunta na tayo sa D flat. Yan. Tawag na sa kanya is minor second. Yan. Pag inatras natin kasi yung major, kumbaga mapupunta siya minor second. So tinawag na natin siya ngayon na root at interval ng ating minor second. Yan. Yan. So yan yung tunog niya. Meron siyang odd na tunog. Kakaiba yung tunog niya na pinoproduce. So move na tayo mga masters dahil natukoy na natin yung ating third ito. So meron naman ulit tayong another na nota. Ano tong nota na to? Yan, sa pagitan ng ating third at ng ating major second. Yung nota na to mga master is, yan yung tinatawag natin na minor third. I-atras lang natin siya. So, galing tayo sa E na note, papunta tayo dito sa E flat. Yan. So, yan yung ating intervals ng root at ng ating minor third. So, move on na tayo mga master. So, meron na tayong perfect fourth na tukoy na natin ito kanina. So, sunod niyan is fifth. Yan, power chords. So, may nota ulit tayo dito sa ating 9th fret. Yan. Or yung nota na to is G flat. Yan. Ang tawag naman sa kanya is flat fifth. Yan. So, yung ating fifth, inatras natin. Kaya tinawag siyang flat fifth. Yan. So, ito yung power chords, perfect fifth, at ito yung flat fifth. Yan. Move na tayo mga master. Ito na yung ating 6. Yan. Yan. Kasi dahil yan sa ating fifth kanina, ito yung 6 natin sa ating skala. Yan. At meron na naman ulit tayong pagitan na ito. Yung nota na to. Ang tawag naman sa kanya, pag inatras natin to, flat 6. Yan. At ito yung interval ng flat 6. Yung root tayo at flat 6. Yan. Then move na tayo mga master sa ating 7th. Yan. Yan. Gamit na gamit yung 7 na to sa mga chords. Yan. So, 7. Ang intervals naman yan, ito meron naman tayong pagitan ng 7 at 6. So, tawag naman sa kanya is 7. Yan. So, flat 7. Kumbaga sa scale din, siya is 7. Yan. Ito 7, ito 7. Pero, para magsimplihan natin, so, tatawagin na lang natin na flat 7. Yan.
Yan. Yan. Kaya tinawag din siyang 7 kasi sa mga chords, example, meron tayong D. Ito yung ating root. Pag D7 is itong root natin, i-atras natin ng dalawa. Yan, naging D7. Kaya matatawag din natin siyang 7 or tinatawag din na dominant 7. Pero para sa simplicity mga master is tatawagin lang natin ng flat 7. Nag-flat lang yung ating 7 or inatras lang natin ng isang fret. Yan. Yan. At dito na tayo sa ating root. Yan. Ganun lang kasimple mga master. Napakasimple lang itong tutorial na to about sa interval mga master. Para maunawaan din natin yan mga master. At itong intervals na to mga master is magagamit yan sa lahat natin ng frets. Yan. Sana mapanood nyo ito mga master. Masundan nyo to kasi ito yung ating fretboard mastery. At sana naintindihan nyo to mga master ang tinatawag ng mga intervals mga master. So hanggang dito lang sa video natin na to mga master. This is Mark Music. God bless you all. Peace out.